kasama po natin live via Zoom ang spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, Sir Carlos Oñate. Magandang umaga po, Sir Carlos. Magandang umaga din po, Ma'am Darlene, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa umaga pong ito, pinag-uusapan po namin dito po sa aming programa yung pagiging upper middle income country po ng Pilipinas. Para po ba sa TUCP, Sir Carlos, something to celebrate po ba itong pagiging upper middle income country po ng ating bansa? Kasi ito po yung sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Definitely po, no? Alam niyo po, halos 4 na dekada tayong lower middle income bago tayo naging upper middle income. Siyempre, kumpara mo yun sa kasabay natin Vietnam, 5 taon lang sila, naging upper middle income na sila. Achievement po yun. Pero ang tanong kasi ngayon, paano po ito mararamdaman ng ating taong bayan? No? Kasi ito po ay nasusukat sa tinatawag nating gross national income. Ibig sabihin, ito po yung average na karaniwang kita ng bawat Pilipino. Kaya lang lahat po dito ay nakapactor in kasi OFW remittance, etc. etc. So ngayon po, no, para bigyan lang po ng konting konteksto ito, according po sa ating GNA per capita, kung gagawin po nating arawan yon, nasa 820 pesos daw po per day ang average na kita ng ating mga kababayan. Napakalayo po nun para doon sa ating higit 5 milyon na minimum wage earners. Nang kita lang nila 411 hanggang 695. Kahit dagdagan mo yung 85 pesos na pinagmamalaki rin, magiging 780 lang. No? Kulang pa rin doon sa GNI per capita. At the same time, yung GNI per capita na 820 na yon, no? Kung kukumpara natin doon sa living wage na ngayon nasa 1,300, no? Mababa pa rin po yon. So ang tanong ngayon, tayo ba po ay naging upper middle income dahil lalo lamang yumaman yung mga pinakamayayaman sa atin, o dapat tayo ay maging upper middle income by helping yung ating mga minimum wage earners at even yung ating mga middle class na sila nga ay one health emergency away from being the new poor. So yun po yung mga katanungan na dapat sagutin ng ating mga economic managers. So ibig niyong sabihin, Sir Carlos, no, dahil parang hindi pa rin talaga masyadong ramdam itong pagbabago po sa ating ekonomiya, ito pong pagiging upper middle income country ng Pilipinas, ano ba to, maaari bang maituring na legacy ni Pangulong Marcos Jr.? Alam niyo po, ang mga legacy ng Pangulo ay dun po sa danas ng taong bayan. No? Hindi naman po siya Pangulo ng World Bank o Pangulo ng iba't ibang bansa. Siya po ay Pangulo ng Pilipinas. So yung kanya pong legacy ay nasusukat kung mas naging maginhawa po ba yung buhay ng ating mga kababayan. Tandaan natin, no, yung ating inflation, no, pinakamataas in 3 years. Ang purchasing power natin, pinakamababa in 8 years. Tapos, no, wala po nakita tayong reforma na pinagmamalaki natin upper middle income tayo. Di dapat lalong mas afford natin ng mga reforma para itaas ang sahod, ibaba ang buwis. Kasi kumbaga sa pamilyang Pilipino, mas nakakagaan-gaan dapat tayo. Pero bakit hindi ganon yung nararamdaman ng ating mga kababayan? Nag-upgrade yung ating national income status, pero parang patuloy na nagda-downgrade yung buhay ng pamilyang Pilipino. Pero paano ba, Sir Carlos, no, mararamdaman yung pagbuti po ng income status ng isang bansa? Ano po ba yung magsisilbing panukat? Opo, no, yung ating upper middle income status bilang isang bansa, dapat mag-reflect po niya, no, na ni-recognize na rin ng DepEd mismo yung income inequality. Dapat po konti-konti natin natutugunan. Hindi naman natin sinasabi na magpantay-pantay ang kita natin dahil alam naman po natin talagang may social inequality. Pero wag naman pong ganito kalalayo ang agwat nung yaman, no, ng pinakamayaman at yung pinakamahihirap. At the same time, pati dito sa ating bansa, di ba, Luzon, Visayas, Mindanao, para tayong na-chop-chop kasi mas mahirap na probinsya, mas mababa ang sahod nila. So ito po yung dapat mga tugunan, yung mga regional disparities, yung mga income inequalities. At dapat po, no, mag-generate din po to ng tinatawag nating higher quality jobs. Ito po kasi pinagmamalaki nila na ikaw ay naging upper middle income, mas attractive po tayo sa mga investments. So hindi po totoo yun, hindi po automatiko yun. Dahil kung hindi tayo mag-i-invest dun sa ating workforce, dun sa kanilang skills training, dun sa kanilang sweldo at benepisyo, wala po tayong ma-attract pa rin na high quality Filipinos para sa high quality jobs.
patuloy po silang aalis ng ating bansa at magiging OFW out of necessity rather than by choice. Nabanggit nyo na po kanina yung 85 pesos na wage hike, ano? Kasi po, itinuturing po ito ng DOLE bilang historic daw po itong 85 pesos daily increase sa minimum wage. At base din po sa datos, ito po yung pinakamataas so far na inaprubahan. Ano po ang inyong masasabi dito? Opo, no, wala kaming problema kung ang ginamit ni bagong Labor Secretary Tolentino ay highest wage increase. Pero hindi po ito historic. Siguro ang historic hindi yung amount eh. Yung historic siguro, yung pinangalandakan pa na itong 85 pesos ay makasaysayan. Dahil hinati pa po sa dalawang bigay ito eh. Yung 60 pesos sa July at yung 25 pesos na literal na barya-barya ibibigay pa after mag-New Year. Sinasabi natin, yung piso ngayon, no, lalong bababa ang halaga nito sa susunod na taon. No? Magkano na lamang ho yung halaga nung 25 pesos na yon. At the same time, ito pong 85 pesos, pinagmamalaki natin, highest wage increase. Pinagmamalaki natin, Metro Manila, highest minimum wage. 1.1 million po makikinabang dito. Pero mas marami po tayong minimum wage earners na outside of Metro Manila. At sila po'y sila po'y maghihintay next month hanggang next year para po makatanggap ng aumento. Meron pong isinusulong yung TUCP na 200 pesos na pagtaas sa daily minimum wage. Ano na pong update dito, Sir Carlos? Opo, no, sa parehong araw na inilabas yung 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila, ay napagkasunduan na po ng House Committee on Labor and Employment na after SONA, bubuo po tayo ng substitute bill para sa 200 pesos legislated wage increase. Inaasahan po natin na itong substitute bill po na ito ay mapapasada na po, no, sa plenaryo dahil pagdating ho ng after SONA, balik na po sa sesyon yung ating Kongreso. No? Wala pong excuse para hindi po ito aksyonan. At kung akala po ng Department of Labor and Employment na dahil po sa 85 pesos ay hihina na po ito, lalo lamang nitong paiinitin dahil yung 200 pesos po, ito po na walang purchasing power, ito po yung kailangan matanggap ng ating mga kababayan. Sabi po ng mga negosyante, Sir Carlos, no, parang hindi daw po talaga nila kakayaning ipilit yung mas mataas na wage increase, especially po yung mga small, medium enterprises na posibleng magsara na lang kaysa po malugi. Ano po ang take ninyo dito? Kahit pisong aumento naman po, laging yan nasasabihin ng ating mga kaibigan sa employers. No? Ang problema, wala silang binibigay kasing amount, wala silang binibigay na mga numero. Kami po, may numero kami. Kinompute na namin yung 200 pesos, 9 to 15% lamang ng kanilang annual profit. Malaki ka man o maliit. Yung 85 pesos, ito po, no, pinagmamalaki pa nila ito. First time daw nila officially nag-descent dun sa 85 pesos. Kinompute na rin yan eh. Yung 85 pesos, yan lamang po 5% ng kanilang tubo. At wag po silang magtatago doon sa mga MSMEs. No, sa MSMEs po natin, 5 to 6% lamang po ng kanilang kita ang pumupunta sa pasahod. At yung micro enterprises po, sila ay automatically exempted. No ifs, no buts. Sila po ay automatically exempted from the minimum wage increase. So hindi po ito usapin ng kakayahan, ito po ay usapin ng kagustuhan nila mag-share ng portion ng kanilang kita sa kanilang mga manggagawa. Ano po sa tingin ninyo, Sir Carlos, yung mga dapat pang i-work out or i-improve po ng gobyerno sa kanila pong nalalabing taon sa kanila pong posisyon? Opo, no? 4 years into the Marcos administration, last 2 years, no? Parang last 2 minutes sa basketball ito. Unfortunately, no, yung meeting with the president ng labor sector, hindi na po naganap yan. No? Zero pa rin po yung ating mga manggagawa. Walang pamana itong administrasyong ito sa ating mga manggagawa. No? Wala po tayong mababanggit na labor legislation na naipapasa. Kaya nga, sabi namin, may bago tayong labor secretary. Hanggang yung labor secretary nga, hindi pa rin nami-meet ng labor sector. No? Magsimula sana sa pulong. At doon sa darating na State of the Nation address, ay ilatag ng Pangulo, no, yung mga priorities. Isama naman niya itong mga pinaglalaban ng mga manggagawa, yung legislated wage increase, yung tax reform, no, yung income tax reform para sa ating mga middle class, no? Or at the very least, kung hindi no magagawa yon, no, mag-certify yung sergeant o mag-prioritize, sabihan na lamang yung kanyang mga economic managers na wag namang harangin na naman ang Kongreso at respetuhin, no, yung Kamara at Senado
sa paglikha ng batas para sa mga manggagawa. Maraming salamat po Sir Carlos sa pagbibigay po sa amin ng panahon ngayong umaga. Bago po namin kayo bitawan, baka may pahabol na mensahe pa po kayo sa ating po mga taga-subaybay. Opo, no, sa ating mga kapwa manggagawa, no, tuloy lamang po yung ating laban, no. Ang daming mga sound bites ngayon, no, 85 pesos, historic increase, upper middle income status na tayo. Pero wala hong saysay yun kung yung ating araw-araw na pamumuhay ay para po tayong low income pa rin. Ang turing sa atin ng gobyerno, ang turing sa atin ng negosyo. Kaya tuloy lamang po yung laban natin lalo dun sa 200 pesos na legislated wage increase at tugunan din po natin yung panawagan ng ating middle class na bawasan naman yung kanilang buwis. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po Sir Carlos sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Salamat. Nakasama natin mga kanyusik ang spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP.